Isang pagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo na ebanghelyo ay hanguin po natin sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. Nang sabi po dito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso, at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila pakikinggan kahit isang patay na muling nabuhay. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So napakaganda ng ating ebanghelyo sa oras na ito, or always naman, maganda naman talaga kapag ang salita ng Diyos ang pinapahayag sa atin, talagang napakaganda po. Sapagkat ito'y magdudulot sa atin tungo sa buhay na walang hanggan, kung isa sa buhay po natin ang mga aral na ating napapakinggan at susundin po natin ang kalooban ng Diyos. Yan lamang po ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ayan po, kaya hindi po makapagdadala sa atin ng ating kayamanan, hindi rin po makapagdadala sa Diyos yung ating pagiging pulubi. So, sa ebanghelyo na ating tinunghayan, ay napakaganda. Napakagandang talinghaga ng Panginoong Hesus. Ito ay naglalarawan tungkol sa 2 tao, isang mayaman at isang pulubing nagngangalang Lazaro. Ipinakita ni Hesus ang magkaibang kalagayan ng 2 tao, hindi lamang sa kanilang pamumuhay dito sa lupa, kundi pati na rin sa kabilang buhay. Ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin kung ano ang tunay na mahalaga sa paningin ng Diyos. So
So yan po brothers and sisters, nakala po natin porket mayaman tayo or may pera tayo, nalulugod na sa atin ang Diyos. Dito po sa ebanghelyo natin, malinaw po na although na ito naman mayaman na ito, wala naman siyang ginawang masama, hindi naman siya masama. At yung pulubi, hindi rin naman sinasabing mabuti siya. Ngunit, nakikita po ang mga gawa natin. Itong mayaman, saganang-sagana siya sa pagkain, according to the ebanghelyo natin, araw-araw siya sagana sa pagkain. Ngunit itong pulubi naman, ay nakalupasay sa kanyang pintuan at hindi niya binibigyan. So dumidepende po ito sa gawa natin. Kahit tayo mayaman, kung gumagawa naman tayo ng kabutihan, hindi po masama yan, kalulugdan po tayo ng Diyos. Ngunit ang ginawa ng mayaman dito, according dito sa ating ebanghelyo, ay hindi na binibigyan ng pagkain itong pulubing si Lazaro na nakalupasay sa kanyang may pintuan. Hindi na binibigyan, kundi namumulot lamang ng mumo na nahuhulog mula sa hapag ng mayamang ito. So sa ebanghelyong ito ay dapat nating maunawaan, brothers and sisters, na ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa atin. Bagaman ang kanilang pamumuhay nila dito sa lupa ay sabi dito sa aklat ng ating tinunghayan sa ebanghelyo, nang sabi dito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. So yan po brothers and sisters, napapansin po natin, kung mapapansin po natin, nakalupasay ang mahirap na ito si Lazarus. Kaya ang sabi dito, mapapansin natin na hindi sinasabing masama ang mayaman ni mabuti ang pulubi. Ang ipinupunto dito ay ang kanilang ginawa, yung mga gawa po natin habang tayo'y nabubuhay, kanilang ginawa habang sila ay nabubuhay. Ang kayamanan ay hindi kasalanan o masama, nagiging kasalanan or nagiging masama lang ito kapag ginamit lang para sa sariling kapakanan at nakalimutan ang Diyos at ang kapwa. Ang mayaman ay naging bulag sa pangangailangan ng iba habang siya nagpapasasa sa kanyang kayamanan. Ayan po ang naging kasalanan lamang po dito ng mayaman, sapagkat hindi na po pinansin si Lazaro na nakalupasay doon sa kanyang pintuan, at ito po ay namumulot lamang ng mumo upang may makain siya. Hindi niya inaalintana, hindi niya tinitingnan na meron pala siyang dapat tulungan, meron pala siyang dapat bahagian ng kanyang kayamanan, which is si Lazaro na isang pulubi. So yan po. Kaya sa pamumuhay po natin, kahit hanggang ngayon sa buhay natin, ang lahat ng bagay ay nakadepende po sa pamumuhay natin. Kung ano nga ba ang ginagawa natin. Kung tayo ba ang ginagawa natin ay nakalulugod sa Diyos, o baka naman yung tao lamang ang nalulugod sa atin. Sapagkat iba po ang kinalulugdan tayo ng Diyos, at iba rin po ang kinalulugdan lamang tayo ng kapwa natin. Sapagkat kung tayo po ay kinalulugdan ng tao, ng kapwa natin, ay matatanggap po natin anuman ang gusto nilang ibigay sa atin na reward or gantimpala. Matatanggap natin. Kaya yan po ang kapag tinanggap na po natin ang reward na iyon, wala na po tayong ihintayin pa sa langit na gantimpala mula sa langit. Kaya dapat ang pagsumakitan po natin na ang Diyos ang magkaloob sa atin ng gantimpala, ang Diyos ang magkaloob sa atin ng reward. At yan po ang kalugod-lugod na pamumuhay natin sa daigdig na ito. Huwag po nating hintayin ang kapwa natin ang magbigay ng reward. Hindi ko po sinasabing na masama na tayo ibigyan niya ng reward. But, dapat unahin natin ang Diyos ang malugod sa atin.
Kalugdan tayo ng Diyos, hindi ng kapwa natin. Kaya gumawa tayo ng mabuti, nakalugod-lugod sa Diyos. Kung meron naman tayong halimbawa, saka na tayo sa biyaya na pinagkakaloob sa atin. Actually, pinagkakatiwalaan po sa atin yan, pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Kung talagang gaano tayo kabuti. Kung mabuti po ang puso natin, mabuti po ang ating ginagawa. Na andun po yung ating habag sa ating kapwa, lalong-lalo na po yung mga pulubi. Lalong-lalo po yung walang mga inaasahan na magkakalinga sa kanila. Tayo po na pinagkakalooban ng Diyos ng kanyang biyaya, dapat ibahagi po natin ito sa kanila, itong mga nangangailangang ito. So ayan po, mapapansin po natin, nakalimutan ang Diyos at ang kapwa. Ang mayaman ay naging bulag sa pangangailangan ng iba, habang siya ay nagpapasasa sa kanyang kayamanan. Ganyan po tayo. Lagi po natin nakakalimutan ang Diyos, lagi po natin nakakalimutan ang iba. Lagi na lamang po natin iniisip yung pangsarili nating kapakanan, pangsarili nating intensyon. At tingnan nyo, mayayaman na, magnanakaw pa para yumaman. Diba? So anong nangyayari sa atin? Hindi ba naligaw na po tayo sa katotohanan? Ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ayan po, kasi sa pagkatapos ng kamatayan, aanihin po natin kung ano po yung mga ginawa natin sa daigdig na ito, sa ibabaw ng lupang ito. Kung tayo po ay nagpasasa sa kayamanan dito sa lupang ito, at hindi po natin na alintana yung mga mahihirap na dapat nating tulungan, na dapat yun ang gawain natin kung tayo man po ay nakakaluwag sa pamumuhay natin. Bahagian po natin yung kapwa natin. Yan po yung tungkulin natin sa ating kapwa. Magbahagi ng kayamanan sa ating kapwa na mga nangangailangan. Sapagkat yan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Kung atin pong matatandaan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Lucas, mamaya po ay isi-share ko po sa inyo yan, tungkol pa rin sa isang mayaman. Ayan po. Kaya tingnan po natin yung pamumuhay natin. Magbigay po tayo kung tayo po ay nakakaluwag sa buhay doon sa mga nangangailangan. Hindi po doon sa mga hindi naman nangangailangan, binibigyan natin. Kapag meron lang ginawa sa iyo ng mabuti, bibigyan mo na kaagad. Pero mas merong nangangailangan sa kanya ni hindi natin mapansin. Katulad na lamang ng pulubi, katulad dito sa ebanghelyo natin kay Lazaro. Namumulot siya ng mumo para may makain lamang. Samantalang mayaman yung mayamang ito na pwede naman niyang abutan kahit isang tinapay lamang, kahit isang basong tubig man lamang, hindi na magawa. Kaya ang ginagawa ng pulubing ito na si Lazaro, namumulot na lang ng mumo para may pagkain siya. Pero, nung sila ay namatay, pinagpala si Lazaro at hindi yung mayaman. Kaya nga, sabi nga dito, may malaking bangin ang hati, naghahati, kaya walang makatawid mula sa kabilang panig. Ang ating desisyon habang tayo ay nabubuhay pa ang magtatakda ng ating kapalaran magpakailanman. Ayan po, kaya ang desisyon po natin sa daigdig na ito habang tayo ay nabubuhay, mamimili po tayo, dalawang opsyon lamang po yan pagdating sa spiritual na pamumuhay. Either mapunta ka sa impyerno or mapunta ka sa paraiso, katulad nitong na si Lazaro na pulubi. Napunta siya sa piling ni Abraham. At itong mayaman naman, napunta siya sa Hades. Ito po yung pangalawang paghihirap sa Hades. Kaya nga sabi nga dito sa ating ebanghelyong tinunghayan, sa aklat ng ating ebanghelyo 22 hanggang 26, ang sabi dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham
namatay rin ang mayaman at inilibing. Napansin ninyo, pakinggan po ninyo ng mabuti. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Pero itong mahirap na ito, itong pulubing ito, dinala ng mga anghel kay Abraham. Unawain po ninyo ang aral na ito, sapagkat napakabuti po nito, napakaganda po ito kung ito isa sa buhay natin. 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, o tingnan nyo, yung mayamang ito, ang sabi nga dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham at namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades siya nagdurusa kasi ito po yung pangalawang paghihirap po natin mula sa daigdig na ito. Habang tayo'y nabubuhay, nakala lang natin, hindi po tayo naghihirap. Kahit na tayo'y mayaman, naghihirap din po tayo rito. Sapagkat hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ayan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Tingnan nyo saan napunta si Lazaro? Sa piling ni Abraham, which is sa paraiso ito. Diba? Ay yung mayaman napunta sa Hades, sa paghihirap. Tuloy natin. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Hallelujah. Napansin ninyo mga kapatid, may apoy na kahit sa Hades. How much more kung mapunta tayo sa impyerno? Kaya pag-ingatan po natin yung pamumuhay natin sa ibabaw ng mundong ito, sapagkat tatamuhin natin, hindi man natin ngayon maranasan yung paghihirap na iyon, pagdating po sa kabilang buhay, pagka tayo po ay namatay na, lahat naman tayo daranas ng dahil ang lahat ng tao ay mamamatay dahil magkakaroon po ng panibagong buhay. Ito nga po yung nais ng Diyos na sundin natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po dito mapunta sa Hades na ito ng paghihirap at mapunta sa impyerno na pangalawang kamatayan. Please mga kapatid, bilang inatasan ng Diyos na maghatid sa inyo ng katotohanan, ipaalam po sa inyo ang katotohanan, sabihin kung ano yung mga darating, ano yung mangyayari sa buhay natin, sa daigdig, sa kabilang mundo. Ayan po ang nais ng Diyos na malaman natin. Yung buhay po natin dito sa daigdig na ito, wala pong walang kabuluhan. Sapagkat lahat po tayo ay nagkasala. Maliban na tayo ay magbalik loob sa Diyos, hindi po mababago yung buhay natin. Diretso po tayo sa impyerno or sa Hades muna habang hindi pa nagaganap yung katapusan ng daigdig. After ng pagka nangyari na po yan, ng katapusan ng daigdig, babangon po tayo at pupunta po tayo sa kanya-kanyang destination natin, according doon sa mga ginawa natin habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito. Kung ang hinarap natin sa pamumuhay natin ngayon yung mga bagay na makasanlibutan, kasama tayo doon sa impyerno. Kasi yun ang pinaglalaanan ng Diyos, ang mga makasanlibutan ay diretso sa impyerno, kasama ng Diablo, kasama ni Satanas, kasama ni Beelzebul. Kaya nais ng Diyos, habang nandito tayo sa daigdig na ito, sumunod sa kalooban niya. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba, lagi ko naman sinasabi, tinuturo ko po sa inyo, brothers and sisters, mamuhay tayo espiritual. Manalig tayo sa Panginoon. Yan po ang kalooban ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya. Talikdan natin ang ating mga kasalanan at huwag na tayong gumawa ng masama. Kapatid, anuhin natin yung mga buhay natin ngayon. Maging masaya man tayo ngayon, bukas makalawa, hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Habang alam pa natin, isipin na po natin kung saan tayo mamumuhay. Sa Hades o
dito sa paradise, sa paraiso. Napakasarap po siguro. Kahit ako, hindi ko pa alam, hindi ko pa napupuntahan yun eh. Paraiso, paradise. Di ba? Compare mo sa Hades, sa impyerno. Makinig po tayo, brothers and sisters, sa salita ng Diyos. Iwanan na natin yung lumang buhay natin. Kaya nga tingnan mo ang nangyari dito sa tingnan mo ang sabi dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Pakinggan po ninyo, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Sa Hades pa lamang po yan. How much more sa impyerno? Kaya wag na po natin naisin na makarating pa sa impyerno. Sapagkat yan po yung pangalawa nating kamatayan. Naisin po natin na tayo'y mapunta sa paraiso. Naisin po natin na mapunta tayo sa paradise. Yan po ang wag natin paglaanan yung mga buhay na yan na walang kabuluhan. Kaya tingnan nyo, may malaking bangin na hati pagdating doon. Kasi nga yung nandun sa Hades, hindi pwedeng pumunta sa paraiso. Ang nasa paraiso naman, hindi pwedeng pumunta sa Hades sapagkat napakalalim ng bangin na iyon. Inanaisin mo pumunta doon sa bangin na iyon na mainit na at nandun na yung paghihirap. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Yan pong mangyayari sa atin kung tayo po ay padalos-dalos o hindi magdedesisyon ng tama. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao. Sapagkat wala pong magagawang mabuti sa atin yan. Ang may magagawang mabuti ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang lagi po nating tatandaan, brothers and sisters. Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang po ako inutusan ng Diyos, bakit pa ako maghahangawa sa inyo ng ganito di ba? Kung hindi kayo mahal ng Diyos, hahayaan na lang kayo na mapunta sa Hades. Kung hindi kayo mahal ng Diyos, hahayaan na lamang na kayo'y mapunta doon sa impyerno. Ngunit napakatindi ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya may mga tao siyang inuutusan upang ihatid sa inyo ang mabuting balita kung paano tayo mamumuhay sa daigdig na ito habang tayo'y naandito sa ibabaw ng mundong ito. Yan po ang lagi nating tatandaan. Hindi po ako mag-aksaya ng oras para magngangawa dito, para kumita lamang. Kahit paano kumakain naman ako. Ipinagkakaloob sa akin ng Diyos na mabiyaya. Pero kalooban ng Diyos na ihayag ko ang kanyang paghahari, ang kaharian niya kung paano natin mararating yung buhay na walang hanggan, kung paano natin mararating ang kaligtasan, paano natin makakapiling ang Diyos. Ayan po ang nais ng Diyos na tayo'y makapiling niya tayong lahat, brothers and sisters. Hindi lamang ako, hindi lamang yung mga naglilingkod sa Diyos, kung hindi lahat ng tao gusto niyang makapiling sa mga huling araw, pagdating ng huling araw. Yan po ang lagi nating tatandaan. Pero anong ginagawa natin? Lagi natin ini-ignore ang panawagan ng Diyos. Instead na sundin natin ang kalooban niya, gumagawa tayo ng mga pansariling desisyon.
Di ba? Napakabuti ng kalooban ng Diyos. Ipag-aaksayahan ba tayo ng panahon kung hindi tayo mahal ng Diyos? Hahayaan na tayo. Di ba? Kaya please, brothers and sisters, maawa po kayo sa inyong sarili. Huwag nyo nang intindihin yung iba kung ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang importante, yung buhay mo, mahiligtas mo sa paghihirap ng Hades, sa pangalawang kamatayan, which is sa impyerno. Yan po ang naisin natin. Yung mga bagay na yan sa ibabaw ng mundong ito, wala yan eh. Wala namang kaugnayan yan sa buhay ng espiritual eh. Hindi ko sinasabing masama yan. Yan ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang gamitin natin sa mabuti. Binigyan niya tayo ng kayamanan upang ibigay din naman natin sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Huwag po tayo maging selfish. Aanhin natin yan. Manamatay tayo ngayon, hindi naman natin madadala yan eh. Di ba? Kaya wag po nating sasambahin yung mga kayamanan or anuman yung kalakasan natin, yung buhay natin ngayon na malakas tayo. Wag po tayong magtitiwala. Dahil isang idlap lamang po kapag ginusto ng Diyos, tayo po ay mabubuwal. Sasabihin natin, malakas tayo ngayon, malaking katawan ko malakas ako. Wag po natin pagtiwalaan yan sapagkat anytime na ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa para lang tayong dahon na patay na malalaglag sa lupa. Yan po ang lagi natin tatandaan. Kaya kung anuman yung kalakasan natin ngayon, ipagpasalamat natin sa Diyos. Huwag po tayong mananangan sa pangsarili nating kapakanan. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa." Hallelujah. Di ba? Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Kaya brothers and sisters, sa pamumuhay natin, magdesisyon po tayo. Saan ang gusto ninyo pumunta? Sa Hades o doon sa paraiso? Magdesisyon po kayo. Ayan po ang kailangan ng Diyos, yung pamumuhay natin, yung mga gawa natin. Alamin natin, paano nga ba tayo mapupunta sa Hades? Ito nga, itong parable na ito eh. Di ba, malalaman na ninyo, itong mayamang ito, si Lazaro, nakikita niyang namumulot ng mumo na nahuhulog mula sa kanyang hapag kainan at hindi lang naman niya maabutan. Di ba? Namumulot siya ng mumo upang may makain lamang. Samantalang itong mayamang ito nagdaramit ng mamahalin saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Di isang basong tubig lang naman hindi niya maabutan. Ganyan po tayo ngayon eh. Kapag dito na lang, kapag meron tayong mga mahal sa buhay, kapag may karamdaman, ay siya'y dinadaan-daanan lamang natin. Ni hindi lang naman natin mapunasan ng pawis, ni hindi lang naman natin mabihisan, pero nung namatay na andun na katakot-takot na nabulaklak. Ano pang magagawa ng bulaklak na yon? Kamangmangan po natin. Yan po yung namana natin sa ating mga ninuno. Instead na buhay pa, ipakita mo kung gaano mo siya kamahal. Ipakita mo ang iyong pag-aalala sa kanya. Hindi yung kung kailan namatay na, siya kabibili ng katakot-takot na bulaklak. Kung maaari, tabunan mo na ng bulaklak eh. Kapatid, kahit anong gawin mo dyan, tabunan mo man yan ng dolyar-dolyar na salapi, patay na yan, wala na po tayong magagawa doon. Wala nang kaugnayan yung mga pinaggagawa natin. Gawin natin ang kabutihan habang kapiling pa natin. Habang siya'y nabubuhay. Abay, meron nga akong narinig niyan. Hindi tayo nagkausap.
Paano kayo magkakausap? Na andyan may karamdaman yung kapatid mo or yung kaibigan mo, dinadaan-daanan mo lang. Ni hindi ka lang naman makasilip, ni hindi ka lang naman makapunas ng pawis. Di ba? So nasaan ang katarungan doon? Ganyan tayo eh. Kung kailan patay na saka tayong maghahanda ng katakot-takot na handa, parang nagpapasalamat pa tayo na siya'y namatay na. Di ba? Kaanuhan natin ni kamangmangan, no? Yan ang itinuro sa atin, yan yung natutunan natin kamangmangan. Dahil iminulat ang mga mata natin sa kamangmangan. Dahil yan din yung mga ninuno natin noon, yung mga Israelita. Instead na sumunod sila sa kalooban ng Diyos, anong ginawa nila? Gumawa sila ng rebulto ng guyang ginto. At yun daw yung Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Ay hindi ba kamangmangan yun? Di ba? So ganyan din po tayo. Yan din po yung dinadala natin ngayon. Yung mga kaugaliang iyan. Maliban po na baguhin natin yan, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat yung mga gumagawa ng mga ganyan ay kinamuhian ng Diyos at namatay doon sa ilang. So ganyan din po ang mangyayari sa atin. Baguhin na po natin yung pananaw natin sa buhay natin. Huwag po tayo patatangay sa mga sabi-sabi ng mga kung sino-sino. Seleksikin po natin ang Biblia. Ito nga po, nag-aalab na naman ang galit ko dito sa taong ito. Actually, hindi sa tao, doon sa mga sinasabi niya. Na pwede na raw sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng rebulto. Kahapon ko lamang po yan at itong bidyong ito ay i-download ko na. At ito ay maaari kong itong nag-aalab ang galit ko sa tao, sa ginagawa ng taong ito. Na ang Diyos daw ay maaari ng sambahin. Ang ginamit niya po na talata doon sa aklat na Isaiah, chapter 19. Para sa kaalaman po ninyo, brothers and sisters, hindi po Diyos ang nagsabi doon. Yun po ay hula ni Propeta Isaias doon sa mga taga-Ehipto. Kapag sila po ay nagbalik loob na sa Diyos, hindi po mismo ang Diyos ang nagsabi doon. Prophecy po yun ni Propeta Isaias kung ano ang mangyayari sa mga Ehipsyo na yun. Ayan po, nandito po, kaya nag-aalab po ang galit ko doon sa salita na yun. Na sinabi niya, pwede na raw sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Hindi niya nauunawaan ang kanyang sinasabi. Samantalang ang nakalagay dito sa aklat ng Isaiah chapter 19, na ang sabi dito, may sisingit ko lamang po ito kasi nag-aalab ang damdamin ko, ang galit ko sa salitang iyon na narinig ko, na pwede na raw sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Hindi naman rebulto ang kapatid ang nakalagay dito. Pakinggan natin kung ano ang nakalagay dito, brothers and sisters. Yung sinasabi niyang talata, unawain po ninyo. Ang sabi dito, ang sinabi niya sa Isaiah 19 hanggang 21. Pakinggan po natin. Hindi po niya binasa yung una kung bakit sinabi ni Propeta Isaias. Bakit? Para ano po ito prophecy, hula ni Propeta Isaias kung ano ang gagawin ng mga Ehipsyong ito kapag sila ay nagbalik loob. At yung Asira. Basa lang ng basa ang taong ito. Kaya ako talagang nanggigagalaiti kagabi. Nung naano ko ito, napakinggan ko ito, na pwede na raw sambahin ng Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Pakinggan po ninyo ito, kayo na po ang mag-judge dito. Ito po, umpisa natin sa 16 kasi ang inumpisan lang niya sa 19. Sa araw na iyon, ang mga Ehipsyo'y magiging parang babaeng hindi makapagsalita sa tindi ng takot. Kakitang nakaamba sa kanila ang kamay ni Yahweh. Yan po yung prophecy po ito, yung hula po ito ni Propeta Isaias sa mga Ehipsyo at sa mga taga-Asira.
Ayan po. Sa araw na iyon, ang mga Ehipsyo ay magiging parang babaeng hindi makapagsalita sa tindi ng takot pagkakita. Nakaamba sa kanila ang kamay ni Yahweh. Ang kapangyarihan sa lahat, ang makapangyarihan sa lahat, katatakutan ng mga Ehipsyo, ang Huda. Marinig lamang nila ang pangalan nito, ay maiisip na nila ang iparurusa sa kanila ni Yahweh. Sa araw na iyon, 5 lungsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo. Manunumpa sila sa ngalan ni Yahweh. Isa sa mga ito'y tatawaging lungsod ng araw. Ipagtatayo ng isang dambana si Yahweh sa Ehipto. Ayan po ang sinasabi niyan sa Isaiah 19:19. Ipagtatayo ika, ayan, nandito naman po, nakalagay dito. Ayan, ipagtatayo ng isang dambana si Yahweh sa Ehipto, gayon din ng isang bantayog na haliging bato para sa kanyang karangalan sa hangganan ng lupain. Hindi naman po ribulto ito, bato, bantayog, poste. Hindi ribulto ito. Kaya yung nagsasabi nito, yung nagsasalita nito, kamangmangan mo. Dinidirekta na kita ngayon, huwag mong sirain ang salita ng Diyos. Hindi po salita ito ng Diyos. Ito po ay prophecy ni Propeta Isaias kung ano ang gagawin ng mga Ehipsyo. Hindi naman sinabi ng Diyos na igawan ninyo ako ng rebulto, igawan ninyo ako ng bantayog. Kung hindi, prophecy po ito ni Propeta Isaias. Kaya huwag mong gamitin ang salita ng Diyos sa katarantaduhan mo. Makapagbasa ka lang Kagabi pa ako gigil na gigil sa mga sinasabi mo, hindi sa'yo. Sapagkat iba ang pagkatao mo, tao ka, iba yung mga sinasabi mo. Doon ako namumuhi sa mga sinasabi mo, hindi sa'yo. Kaya ayun, hindi ka nagbago. Yan po ang gawain ko, ituwid yung mga maling gawain, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Sino pang magtatanggol ng salita ng Diyos? Kung pare-pareho tayong mga mangmang. Di ba? Kung pare-pareho tayong mangmang, pare-pareho na rin tayo susunod sa kamangmangan mo. Sasabihin mo, bantayog, poste yan Hindi naman yan rebulto Mga sinasabi mo, hindi sa'yo. Sa mga sinasabi mo, yan ang tandaan mo. Galit ko sa sinasabi mo, hindi sa'yo. Lagi kong inuulit, hindi sa'yo, sa pagkatao mo. Kung hindi sa sinasabi mo, doon nag-aalab ang galit ko. Sino pang magtatanggol ng salita ng Diyos kung pare-pareho tayong mangmang? Kung hindi mo kayang unawain ang salita ng Diyos, huwag ka nang magsalita. Kawawa yung mga taong maililigaw mo. May sasama mo sa impyerno. Makapagsalita ka lamang Kaya ikakalat ko yung video mo upang hindi ka napamarisan. Suwail ka Sasabihin mo pwede nang sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Hindi naman rebulto yung nandito Ipagtatayo ng isang bantayog. Ano ba yung bantayog? Rebulto ba yun? Di ba? Haligi, nakalagay sa 19, ipagtatayo ng isang dambana. Isang bantayog na haliging bato para sa kanyang karangalan. Hindi naman ang Diyos ang nagsabi, ipagpatayo niyo ako ng dambana at haliging bato at bantayog. Hindi naman sinabi ng Diyos Hula po ito ni Propeta Isaias doon sa mga Ehipsyo at taga-Asira. Yan ang itanim mo sa kukote mo, brother, na nagsasalita ng ganon. Kabuktutan mo. Sisirain mo ang salita ng Diyos sa kamangmangan mo, tapos ilalagay mo pa sa public. Bakit hindi ikaw na lang ang makinig niyan? Kagabi pa nag-aalab ang galit ko sa mga sinasabi mo, kapatid. Hindi sa'yo, hindi ako nagagalit sa'yo.
sapagkat ikaw man ay biktima ka lang. Pero dapat bago mo ilabas ang mga ganyan, intindihin mo yung sulat, intindihin mo yung sinasabi. Hula po iyan, prophecy po iyan ni Propeta Isaias. Hindi po yan ang Diyos ang nagsabi. Maaari pa tayong maniwala kung ang Diyos ang nagsabi na ipagpatayo niyo ako. Halimbawa, katulad niyan, ikaw dati kang makasalanan kasi makasalanan yung mga taga-Ehipsyo at saka taga-Asira Halimbawa, sabihin sa akin, ikaw dati kang makasalanan. Ngayon gusto mong magbalik sa akin, ipagpatayo mo ako sa isang dambana o isang dambantayog o poste para makilala ko na ikay nagbabalik loob sa akin. Maari pa akong maniwalang ganon. Yan hula ni hula ni Propeta Isaias. Kamangmangan nito. Nakapanggigigil. Sisirain ang salita ng Diyos, lulukuhin ng mga tao. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Di ba? Kagabi pa nag-aalab ang galit ko sa mga sinasabi ng taong yan. Huwag ka nang magsalita, kapatid, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Prophecy yan hula yan ni Propeta Isaias para doon sa mga taga-Ehipsyo at sa mga taga-Asira, sapagkat yung mga taong iyon, taga-Ehipsyo iyon, yun po ang umalipin ng mga Israelita na pinalaya ng Diyos, yung mga Israelita. At yung mga taga-Asira na yan, sila po yung mga sumasamba noon, yung mga Diyos-Diyosan na araw, buwan, kung ano-anong maano nila. Sinasabi nila na ang araw daw ang Diyos nila. Yan po yan, yung mga taga-Ehipsyo at saka yung mga taga-Asira. Kaya nung nag-aano na sila na magbagong buhay, according dyan sa Biblia, yun ginawaan na hulaan ni Propeta Isaias na ganun ang mangyayari. Parang ako, halimbawa gusto kong magbalik, nagbalak ako ngayon, magbabalik loob ako sa Diyos. Pero pagkatapos nun magpapatayo ako ng dambana, magpapatayo ako ng bantayog or poste para sabihin na makilala ako ng Diyos. Kumbaga sariling ano ko lang yun, pag-iisip, sariling opinion ko. So yan po yung nangyaring iyan sa Isaiah 19:19. Hindi naman Diyos ang nagsabi dyan Yan prophecy ni Propeta Isaias. Kaya wag mong sirain ang salita ng Diyos sa pamagitan ng kamangmangan mo, kapatid. So balik po tayo doon. Nag-aalab lamang po ang galit ko sa sinasabi ng taong yun. Pero hindi po sa kanya, sa pagkatao niya. Doon sa mga sinasabi niya na pwede na raw sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Ano daw siya Katolik daw siya Sabi sa video, at saka nandyan yung video, sinave ko. Para may patunay po ako, kahit magngangawa ako dito, at least meron akong usigin man ako ng mga asong gubat, meron akong ipapakita na ebidensya. Nag-aalab ang galit ko sa mga ganyang pamamahayag. Sinisira ang salita ng Diyos. Binubulag yung mga taong hindi na dapat sila mabulag sa salita ng Diyos. Instead na ituwid mo, hanguin mo sila doon sa pagkabulag. Hindi, lalo mo pang binubulag dahil dyan sa kamangmangan mo Lalo mo pa silang inilulugbok doon sa putik instead na hanguin mo. Di ba? Huwag ka nang magsalita, kapatid, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Nagdudung-dunungan ka lang, hindi mo naman alam ang salita ng Diyos yun nga lang prophecy ni Propeta Isaiah, hindi mo alam Sasabihin mo na pwede na pa nang sambahin ng Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Para matutunan mo kung paano mo ipapahayag ang salita ng Diyos. Huwag mong lalagyan naman kung ano-ano mga binabanggit mo Hindi mo ba natatandaan, brothers, yung nasusulat sa aklat ng Juan chapter 4:24? Nasasambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay espiritu, hindi rebulto. Hindi kahoy, hindi bato ang Diyos. Espiritu. Yan ang tandaan mo, kapatid. Hindi ako makapag-move on Nag-aalab talaga ang galit ko sa mga sinasabi mo. Nililigaw mo yung mga tao Inaalis mo sa katotohanan.
ba? Kamangmangan mo yan eh. Kung mangmang ka kapatid, huwag mo nang idama yung iba. Sapagkat buhay ang Diyos. Alam niya kung sino ang magpoprotekta sa kanila. At isa ako roon. Kaya nga sinugo ako ng Diyos eh. Para protektahan yung mahihina. Yung mga walang alam sa salita ng Diyos. Upang makilala nila kung ano ang paghahari ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang kalooban ng Diyos, hindi tayo upang sumamba sa mga rebulto, sa mga poste, sa mga dambana, kung hindi sumamba tayo sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Ang salita niya ay katotohanan. Walang halong kasinungalingan ang salita ng Diyos. Kaya huwag mong sisirain, kapatid. So narito po yung pangwakas natin. Pasensya na pa kayo, brothers and sisters. Hindi po ako nagagalit. Nagagalit lamang ako doon sa mga sinasabi ng taong iyon. Yun po yung mga sinasabi niya sa pagkatao niya. Hindi ko nga siya kilala eh. Ba't ako magagalit sa kanya? Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Nagagalit ako, nag-aalab ang galit ko sa pagsisira niya sa salita ng Diyos. Inilalayo niya yung mga tao sa pagsunod sa katotohanan. Instead na ilapit niya kung paano sumunod sa katotohanan, hindi eh. Nilalayo niya na pwede na raw sambahin ng Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Eh nakakita lang ng poste dyan sa aklat ni Isaiah eh. Propesiya po yan. Inuulit ko sa iyo, propesiya ni Propeta Isaiah doon sa mga taga-Ehipsyo at taga mga Asira. Kapag sila ay nagbalik loob na, yun ang gagawin nila. Hindi naman Diyos ang nagsalita dyan eh. Kamangmangan mo eh. Tuloy, nag-alab ang galit ko doon sa mga pinagsasabi mo. So yan po ang ibanghilyo natin. Patawarin niyo po ako. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Alam ng Diyos yan. Bagkus, ang pinakagagalit ko po doon ay yung mga sinasabi ng taong iyon. Inililigaw na po kayo. Iniligaw na po ang tao. Eh, pero mo sabihin ba naman na pwede nang sambahin? Kaya ano yan? Silang gumawa ng istorya niya? Pwede na lang sambahin ang Diyos sa Katoliko daw ito eh. Nandyan nga yung video eh. Pagkano i-share ko sa inyo. Katoliko ito. Pakilala niya. Katolik ako ika. May sabihin ba naman pwede nang sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng rebulto, kung hindi kamangmangan ng taong ito? Kampo ni Satanas ito eh. Kasi hindi magkakalat ng ganyan yan kung hindi yan kampo ni Satanas. Subo yan ni Satanas. Kaya huwag ka nang magkalat, brother. Matikom mo na lang yung bibig mo kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Para hindi na sumingaw. Sumisingaw yung baho ng bibig mo eh. Eh, hindi ba galing sa bibig mo yung yan din yung laman ng puso mo eh. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo eh. So din yan ang pagkatao mo. Ako, gawin mo, ginagawa mong laro yung salita ng Diyos eh. Imbes na akayin mo yung mga kapatid upang maligtas, hindi. Lalo mo pang ilulubog eh, lalo mo pang ililigaw eh. Dahil sa kamangmangan mo. Kaya hanggat maaari, tumigil ka na, kapatid. Huwag mo nang ipagkalat yan kamangmangan mo. Lagi uulitin ko sa iyo, yan ay propesiya yan ni Propeta Isaiah doon sa mga taga-Ehipsyo at sa mga taga-Asira. Na kapag sila ay nagbalik loob sa Diyos, ganon ang gagawin nila. Magpapatayo sila ng ng dambana, magpapatayo sila ng bantayo, which is yung poste. Yan yung prophecy ni Propeta Isaiah doon sa mga taong iyon. Sapagkat yung mga taong iyon, walang kinikilalang Diyos yan simula pa. Yung mga taga-Ehipsyo na yan, at saka yung mga taga-Asira. At yung mga sinasamba nila noon, yan, yung mga rebulto, yung buwan. Huwag ka nga, pa-English ka pa eh. Mali naman, wag na lang. Di ba? English pa. Mali naman, wag na lang. Eh ako nga, tatatlo lang yung English ko eh. At least tama naman pagka ginamit ko. Ikaw anak.
Anak ng poste ka eh. Anak ng rebulto ka eh. Di. Yakapin mo na lang kung gusto mo ng rebulto, kapatid. Durugin mo at isubo mo. Yan ang mabuti mong gawin. Durugin mo yan. Tapos lagay mo dun sa iniinom mo araw-araw. Eh di mas masaya ka pa. At least yun ang sinasamba mo eh. Sabi mo eh, na pwede nang sambahin ng Panginoon sa rebulto eh. Didurugin mo, yun ang ilalagay mo. Ipapalaman mo sa pagkain, ilalagay mo doon sa kape mo. Ganon. Huwag mo nang ipagkalat. Sisirain mo lang yung paniniwala ng mga tao, pananalig sa Diyos. Yan ang mabuti mong gawin, kapatid. Huwag ka nang magkalat ng baho mo. Yan, so mga kapatid, yung ebanghelyo natin, ito po yung pangwakas natin. Ang sabi dito mga kapatid, ang talinghagang ito naturo sa atin na gamitin ang mga biyayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin upang makatulong sa iba. Huwag magtiwala or umasa sa mga material na kayamanan or bagay, sapagkat ang mga iyan ay lilipas. Unahin natin ang Diyos at magtiwala sa Kanya. Yan po yung mabuti nating aral, mga kapatid, brothers and sisters, sa ebanghelyo natin. Kung meron man po tayo mga kayamanan or sumusubran po yung pamumuhay natin, ibahagi po natin, gamitin po natin sa tamang pamamaraan. Ibahagi natin sa mga nangangailangan, sa mga pulubi, yung mga taong walang kakayanan maghanap buhay, lalong-lalo na yung mga disabled. Dapat nga yung government natin yan pagtuunan ng pansin na pag mga disabled na walang kakayanan, yung mga pamilya na magkaroon ng buhay, itong disabled na ito, dapat kinakargo ng government yan. Sana nga magkaroon ng ganyang government sa atin. Kawawa po itong mga ito, lalo na kung may hirap. Sinong inaasahan nila? Sinong kakalinga sa kanila? Kaya kapatid, kung tayo man, kung kayo man po ay mayaman, kung may masusubra man po sa inyong pamumuhay, sa inyong pang-araw-araw, bigyan po natin itong mga nangangailangan. Huwag po natin bibigyan yung mga kumpare natin na parehas din po natin mayaman, sapagkat wala po tayong mapapala doon. Hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. So kailangan po kapatid, ayan. Kaya kung matatandaan po natin dito sa aklat ng Lucas, ang sinabi ng Panginoong Yesus sa isang mayaman. Pakinggan po natin ang sabi dito sa aklat ng Lucas, chapter 18, verse 18 to 24. Po natin gamitin yung kayamanan kung tayo man po ay nakakaluwag. Pakinggan natin ang sabi dito. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina." At sumagot siya, "Ang lahat pong iya'y tinutupad ko na mula pa sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Ayan po ang dapat nating gawin, ipamahagi sa mga dukha. Hindi po ipamahagi sa kapwa mo mayaman, sa kapwa mo nakakaluwag ng buhay, sa mga dukha. Maghanap po tayo, marami po tayo sa lansangan, mga taong walang kumakalinga, walang matirahan, walang makain. Marami po dyan. Kung talagang tayo ay mayaman, hanapin po natin ang mga iyan. At yun po ang pag-aksayahan natin ng panahon. Huwag po yung kung ano-anong sugal yung pinapasok natin, kung ano yung mga paglalasing. Yan po yung pinag-aaksayahan natin eh. Puro pang sarili natin.
Isipin po natin ang ating kapwa. Marami ang nangangailangan ng ating tulong. Katulad na lang sa akin, tulong espiritual. Yan ang binibigay ko sapagkat yan po ang pinagkaloob sa akin ng kayamanan. Tulong espiritual. Kayo, pinagkalooban kayo, tulong financial, kayamanan financial. Well, tumulong tayo sa mga nangangailangan financially. Yun ang trabaho natin. Hindi po masamang maging mayaman, katulad dito sa ebanghelyo natin. Ang masama lang kung gagamitin natin sa pangsarili nating intensyon. Yan po yan. Kaya dito nalungkot ang mayaman nung narinig niya sinabi ng Panginoong Hesus. Nang marinig ito ni Hesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito, sapagkat siya ay napakayaman. Kita ni Jesus na nalungkot siya. Sa kanyang sinabi, napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. Hallelujah. So yun lamang, brothers and sisters, yan po yung pinakabuod noon, na ang kayamanan ay hindi po mahirap, hindi po masama kung gagamitin po natin sa tamang pamamaraan, kung gagamitin po natin sa pagtulong sa kalooban ng Diyos. Hanapin natin kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, pinagkalooban ka ng kayamanan na financially or sa mga kung ano man yan na kayamanan, gamitin po natin sa pagtulong sa mga kapwa natin na nangangailangan. Katulad sa akin, pinagkalooban ako ng Diyos ng karunungan, kayamanan, espiritual. Kaya ibinabahagi ko rin, kaya nga nag-aalab yung galit ko kanina doon sa mga sinasabi ng taong iyon Katoliko daw siya na pwede na raw sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng rebulto. Di ba kamangmangan yan? Sumubon na tayo doon. Nag-alab lang po ang galit ko kanina doon sa mga sinasabi niya. Hindi po sa kanya, sapagkat hindi ko naman siya kilala Wala naman siyang ginawa sa aking masama Sa Diyos may ginawa siyang masama. Bilang tagapagtanggol ng salita ng Diyos, tagapamahagi, kaya nag-alab ang galit ko. Sa Diyos ako naglilingkod, hindi naman sa mga rebulto hindi naman sa mga bato. Sa Diyos. Kaya kung ano ang kasiraan ng Diyos, kung hindi ko ito maitutuwid, wala akong kwentang paglingkod ng Diyos. Wala akong kwentang alipin ng Diyos. Hahayaan ko lang ang mga ganyan. Actually, inutos din yan ni Apostol Pablo kaya Timoteo na sabihin ng ganyan sa mga mayayaman. Diba? At saka yung pagpigil, yung mga nagpapahayag ng maling aral, maling turo. At nandun yan, sinabi yan ni Apostol sa Pablo kay Timoteo. So yan lamang, brothers and sisters, sana po ay magdulot sa inyo ng panibagong buhay. At wag na po natin isipin yung mga bagay sa daigdig na ito sapagkat yan po ay maglalaho. Mawawala po iyan. Isipin natin yung mga bagay na nandoon sa langit na kinaroroonan ni Kristo sapagkat nasa Kanya ang buhay natin. Gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo sa mga nangangailangan, sa mga pulubi. Yun po ang mabuti nating gawin at kalulugdan tayo ng Diyos. So hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoon na ako'y makapagpahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan. So hanggang sa muli, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.